Okay pa bang bumili ng PS4 this 2026 kahit may PS5 na? This is the best time na bumili kayo ng PS4. Kung mapapansin nyo guys, parang lamig na lamig ako Kasi guys, umuulan. Sinulit ko na, minsan na nga lang umulan, hindi ka pa magja-jacket. Hindi nag-jacket na ako, total na ulan. So ito yung mga dahilan kung bakit napaka-best or bakit sulit talaga ngayon bumili ng PS4 2026. Number 1, sa taas ng mga bilihin natin guys, Meralco, pagkain, tubig, halos lahat na mataas na wala nang bumababa. Pero yung sahod natin, mic check, still the same, hindi umaangat. So taas na mga bilihin natin guys, napakasulit ngayong bumili ng PS4. Around 13,000 lang or 10,000 to 13,000 sa marketplace, makakabili na kayo or meron na kayong PS4 Pro guys. Yung iba may bundle pang kasama tapos with 2 controller pa, di ba? Sobrang sulit niya. Kaya sa bibili kayo ng 47,000 na PS5 this 2026 tapos yung mga laro naman halos parehas lang o nire-remaster lang naman ng PS5 or ng PlayStation. Tulad ng Last of Us. Nakakailang remaster na ang Last of Us. PS3, PS4, PS5 hanggang PS6 ba? I-remaster nyo pa rin yan? Wala na ba kayo ibang laro na maisip na pwede nyong ilagay dyan? Umay na kami. Pengi naman ang bagong laro, Naughty Dog. Maraming larong lumabas sa PS4 na ni-remaster lang naman ng PS5. Diba? Nilalabas sa PS5, nire-remaster lang nila. So maraming larong ganyan. Though, ina-update lang naman nila yung visuals, yung graphics, pero same gameplay pa rin naman. Wala namang pinagbago kundi graphics lang. At yung bala ng PS4 guys, yung bala ng PS4, around 700 to 1,000 pesos ang pinakamahal na game na mabibili mo sa marketplace sa PS4. Ikumpara mo sa halos 5,000 to 4,000 na laro na lumalabas sa PS5, grabe. Sa taas ang bilihin guys, mas prepared nyo pa bang bumili ng PS5 kung kapos nga kayo sa budget? Diba? Kaya kung kagaya ko kayo, nakapos sa budget, diba? Kapos kayo sa budget, mas pipiliin ko na lang ang PS4 kasi napakadami pang laro. Guys, ang dami pang mga larong magaganda na lumabas sa PS4. God of War 2018, God of War, Ragnarok. Lahat naman yan guys Horizon Zero Dawn. Yung mga yan halos ni remaster lang o nilagay din yan sa PS5. Pero same gameplay lang, same story, halos same lahat. Kapag nilaro mo sa PS4 at nilaro mo siya sa PS5, same gameplay, same story, walang pinagkaiba. Kundi graphics lang. Again, graphics lang naman halos ang pinagkakaiba. Or kaya speed loading time kapag naglo-load yung game. Napaka-konting diferensya lang naman. At napakasulit pa ng mga laro lumabas sa PS4 kasi ang dami niyan guys. Ikaw na lang magsasawa. Siguro matanda ka na, hindi mo patapos lahat ng mga laro lumabas sa PS4. Syempre guys, kung mag-PS4 ka, kahit anong klaseng TV lang ang meron ka. Kahit 180p lang yan guys. Kahit 180p lang ang meron kang TV, sulit na sulit ang PS4. Katulad ko, monitor lang gamit ko sa paglalaro kasi meron din akong PS4 guys. Monitor lang ang gamit ko pag naglalaro ako sa PS4. Guess what? Sobrang sulit niya pa. Lalong-lalo na pag naglalaro ako ng Attack on Titan 2, Final Battle. Alam ko naman na marami sa inyo hindi aware na may lumabas na laro na Attack on Titan 2. Pero guys, kahit hindi pa kayo nakakapaglaro nun, recommend ko sa inyo na laruin yun dahil napakaganda nun. Especially lalabas na yung Attack on Titan 3. Guys, astig yun guys, hindi ako makapagantay. Sakto, pakulay ko pa yung jacket nila Captain Levi tsaka ni Eren or nila Mikasa. At ito pa ang dahilan guys kung bakit mas sulit pa ang PS4 kaysa sa PS5 this 2026. Kung ang TV mo ay hindi naman 4K or hindi brand new or OLED, di ba? Kung hindi OLED or 4K ang TV mo, hindi mo rin naman ma-enjoy yung graphics ng PS5 kundi loading time lang naman ang ma-enjoy mo. Pero kapag naka PS4 ka, guys, kahit anong monitor ang meron ka or TV, guys, ang ganda pa rin niya laruin. Napakasulit niya, guys. Hindi mo na kailangan mag-upgrade pa ng napakamahal na TV or OLED o kahit anong classic TV pa yan, yung mga bagong TV para lang ma-enjoy mo yung PS4. Hindi kagaya ng PS5, di ba? Ang mahal pa ng bala. Kaya, for me, in 2026, napakaganda pa talagang bumili ng PS4 kasi ang dami pang laro na lalaroin. Bakit ka ba bibili ng PS5? Siyempre para maglaro. So, ganun din naman magagawa mo sa PS4. Sobrang sulit pa ng PS4 guys kung kapos kayo sa budget. Diba?
Lalo ngayon guys, di ba? Ang mahal na ng mga bilihin, yung sahod mo hindi pa tumataas lalo na kapag minimum wage earner ka lang. Di ba? Kaya, if I were you, kung katulad ka o kagaya kita, recommended ko para sa inyo na bibilin, mag PS4 na lang kayo. Sulit ang graphics? Check. Maganda ang gameplay? Check. Kahit walang haptic feedback yung controller niyan, meron namang vibration yan, guys. Parang halos ganun lang din naman. Kaya kung kapos ka sa budget at gusto mong pumasok sa gaming, re-recommend ko talaga sa iyo guys, mag PS4 ka na lang. PS4 ang pinakasulit na console ngayon na mabibili mo sa marketplace. Budget-wise lang guys. Mura na, napakaganda pa ng mga games na hanggang ngayon nilalaro ko pa rin yung PS4 ko. Actually, yung ate ko nga, share kami ng PS4 ng ate ko. Yung ate ko guys, gustong-gusto yung Tomb Raider sa PS4. Diba? Tapos may lalabas pa ng mga Tomb Raider, pero kailan pa naman yun? Is 2027? Okay, sige, go. Pero is 2027 naman siguro, or upcoming 2027 siguro naman nakapag-ipon ka na. Pero kung kapos ka pa sa budget, mag PS4 ka muna. Ang daming magagandang games na lumabas pa rin sa PS4. At may enjoy mo pa this 2026. Pa? In 2027 siguro naman nakapag-ipon ka na. So habang nag-iipon ka, mag PS4 ka muna. Diba? So ano guys, tingin nyo ba para sa inyo sulit pa ang PS4 Pro? Or PS4 Fat, Slim, or kahit ano? Diba? Kasi for me guys, sulit na sulit pa ang PS4 this 2026. Ayun lang naman ang ating review for this video. Comment lang kayo, let me know what's your thought and comment. Mag-suggest na rin kayo ng pwede nating i-topic guys. Hindi tayo pwede maubusan ng topic. Kaya mag-comment na kayo. That's all guys and peace out.